Ayun no, magandang araw sa inyo mga lods. Kung saan man kayo ng sulok ng mundo, magandang araw. Magandang hapon dito sa Vancouver, magandang umaga dyan sa Pilipinas. Welcome back ulit dito sa channel ko mga lods, Nerwax Vlogs. Pauwi na tayo ng bahay, ano? And then tapos na yung ano natin, yung siyempre yung part-time. Araw-araw naman yun, di tapos na. So ganitong oras ang uwian talaga natin mga lods, no? Pauwi ng bahay, alas 3:40 ng hapon ngayon dito. At yung weather ngayon dito ay positive 7. At napakaganda ng panahon ngayon mga lods. Maaraw siya. Sa umaga medyo foggy, pero pagdating ng tanghali at hapon, maaraw naman. So far wala pang ulan ngayon mga lods, no? Baka next week pa yung ulan, di natin alam. So ang nakalagay sa weather forecast is puro araw. Panay araw naman. So kapag maaraw dito sa Vancouver, napakaganda talaga. So lahat ang ibang mga tao rito is namamasyal sila, lumalabas ng bahay. Yung iba nga pupunta pa ng beach para lang maligo, yung mga puti. So tayo mga Pilipino hindi natin kaya yun kasi sobrang lamig talaga ng tubig. Pero yung mga ibang lahi talagang naliligo pa sa tabing dagat dito sa Vancouver kahit na ganitong winter. Hindi kasi siya masyadong malamig, kaya naliligo sila. Sanay na sila sa lamig mga lods. So ganun lang ang buhay natin ngayon dito. Minsan nakakabagot, ano, kasi trabaho bahay lang talaga. So yung mga matatagal na dito sa Canada, medyo nakakabagot minsan, lalong-lalo na kung ikaw lang mag-isa, hindi mo kasama yung pamilya mo. So pag uwi mo sa bahay, ang makikita mo lang yung mga tropa mo kasama mo sa bahay. Pagkatapos sa trabaho, uwi sa bahay, minsan pag may mga birthday or may mga parting nangyayari dito, so pupunta tayo sa mga kakilalang Pilipino rin. Maganda rin naman na marami kang kakilala, kasi sa oras ng minsan kailangan mo ng tulong, lipat bahay, so naghahanap ka ng trabaho, minsan yung tropa mo may hiring sila, ganito ganyan. So ganun lang ang buhay natin dito sa Vancouver, Canada. So far dito sa Vancouver ngayon, simula nung nag-umpisa yung winter, wala pa talagang snow hanggang ngayon. So si Mrs. na lang talagang nag-aabang sa snow, baka daw mag-snow pa. So malay na natin sa kaso nga pag mag-snow, sigurado mahirapan tayo mag-drive, gawa ng yung winter tire yung tires natin hindi pa napalitan ng winter tires. So naka all season lang tayo. So kahit hindi mag-snow, kumbaga sa atin tawag dito, nagdadasal pa nga tayo na hindi matuloy yung snow, gawa ng napakahirap para sa ating mga driver na nagda-drive. Napakahirap kaya mag-drive na makapal yung snow, may mga black ice dyan sa daan, napakahirap. Kung makikita nyo yung ibang vlogger dito sa Canada, yung ibang province dito sa Canada na napakakapal ng mga snow nila, siguradong makikita nyo sa mga vlog nila, talagang nahihirapan talaga sila. Yung iba nga winter storm pa, kaya napakahirap yung ganun mga lods, no? Swerte pa tayo dito sa Vancouver, gawa ng kahit sinasabi nilang mahal dito, kaya lang naman. Hindi naman masyadong So
yung mga plano nating lumipat ng province, pag-iisipan muna natin ng mabuti mga lods. Gawa ng sa mga nangyayari ngayon sa mga ibang province na sobrang kapal ng snow, meron pang winter storm. Nako, ang hirap mga lods. So as usual dito sa may Night Street, napaka-traffic. So ito kasi yung para siyang national highway, kumbaga pinaka-highway siya papuntang Richmond. So pakita ko sa inyo ngayon yung itsura ng daan. Nakikita nyo talaga yung daan mga lods, no? So mamaya pala mga lods, ikukwento ko sa inyo kung anong nangyari sa, kasi si Mrs. nag-aral sa dito sa Canada. Kasi yung pagdating niya dito, medyo nahirapan talaga siya, nag-struggle talaga siya kung paano maghanap, makahanap ng, hindi agad siya nakahanap ng trabaho. Gawa ng yung experience niya sa Pilipinas, hindi tugma rito. Yung experience na kasi dati is sales associate sa isang mall, tapos gumagawa rin siya ng cake doon sa Pilipinas. Nag-try siya mag-apply sa isang bake shop dito, kaso hindi siya natanggap mga lods, no? Gawa ng napaka-standard ng qualification ng pagiging baker, kumbaga baker yung in-applyan niya. So nagbe-bake siya sa Pilipinas, yung parang ano lang, nagbebenta siya ng cake sa mga tao online. Marami siyang nabibenta doon sa Pilipinas. Pero yung pagdating dito parang kinakabahan kasi siya eh. Yung nag-start na siya na mag-training doon sa may bake shop dito sa Vancouver. Ano siya, parang kinabahan, parang hindi siya sanay na, yun nga, may mga kasama siya nagbe-bake. So napaka-standard yung bake shop na yun. So hindi siya pumasa mga lods, no. So pagdating ng panahon, buti nakahanap ako ng trabaho pati, yung may trabaho na ako sa hotel. So nabalitaan ko na nag-hiring sila ng room attendant. So pina-apply ko si Mrs. mga lods, no. At sa unang trabaho niya sa hotel, parang minsan wala siyang oras. Dito kasi pag sa hotel ka nagtatrabaho, priority nila yung mga matatagal na. Minsan kasi pag winter, napaka-slow. So walang masyadong oras kapag winter, ano, kapag nagtatrabaho ka sa isang hotel. So yun nga, bihira lang siya magkaroon ng oras. Full-time job siya sa hotel, pero bihira lang siya magkaroon ng oras na talagang kumpleto yung buong payroll niya. So nauso kasi dati dito mga lods na pwede kang mag-aral ng healthcare, tapos pwede kang mag-loan sa government para mabayaran mo yung tuition fee. Na mag-aral si Mrs. ng healthcare. So nag-aaral si Mrs. mga lods, no. Nag-comply siya ng mga requirements, lahat-lahat. Tapos nakapag-grant siya ng $25,000 ba yun? $25,000 from the government na wala siyang interest. Tapos yung binayaran niyang tuition fee, kalahati lang doon. So meron pa kaming natira para sa amin. Nagamit naman yung pera. Kumbaga malaking tulong naman din. Talagang natapos pa niya yung mga lods, no? Yung healthcare. So yung nangyari kay Mrs. mga lods, na nag-aaral siya, tapos nakapag-grant kami ng tuition sa government loan. Tapos yun yung pinagbayad namin sa tuition fee mga lods, no? Kasi yung tuition fee kailangan bayaran siya ng buo. So ang nangyari kay Mrs. mga lods, to make the story short,
yung nag-graduate na siya ng ano, ng tawag dito, ng healthcare. Oo, nakapagtrabaho siya sa isang facility rito sa Vancouver. Kaso hindi siya full time. Bali, tinatawagan lang siya kapag may bakanting shift doon sa, may bakanting oras doon sa company niya. So minsan nakapasok siya ng isang beses sa isang linggo, dalawang beses sa isang linggo. So hindi siya parati mga lods, no? So yun yung problema sa healthcare, kasi hindi niya masyadong nagagamit ito. Karamihan dito sa mga napuna ko lang, hindi naman lahat, karamihan sa mga graduate ng healthcare dito sa Canada, kung makapagtrabaho man, hindi siya full time. Yun ang hirap mga lods, no? For example, kung ikaw ay yun lang inaasahan mo na makapag-work ng ganon, tapos hindi siya full time, so hindi rin siya worth it, kumbaga. So ang nangyari kay Mrs., bihira lang siya makapasok dun sa kuan, bihira lang siya binibigyan ng oras, pero may full time siya sa hotel. So siyempre priority namin ang hotel. Minsan tumatawag yung facility, tapos hindi naman siya bakante kasi nga may pasok siya sa hotel. So dinidecline ni Mrs. yun, gawa ng siyempre priority niya yung hotel, full time siya dun eh. Tapos mas malaki rin ang bigayan sa hotel kaysa dun sa healthcare. So hanggang sa dumating ang panahon mga lods, binigyan na siya ng record of employment, at hindi na siya binigyan kailanman ng oras dun sa facility na pinagtatrabahuan niya. So mga ilang buwan na mga lods nung simula nung nakatanggap siya ng ROE, record of employment, galing sa company na pinagtatrabahuan niya dun sa facility. So yun ang problema, hindi niya nagamit yun mga lods, hanggang sa ngayon. Ang trabaho niya ngayon is nag-focus na lang siya doon sa hotel. So yung pagiging healthcare niya mga lods, hindi niya nagagamit. Pero sabi ni Mrs., gagamitin din niya pagdating ng panahon. Kailan pa, no? Sabi ko, kung meron sanang magbibigay ng full-time job na healthcare, gusto niya kasi yung trabaho na yun mga lods. Gawa ng parang gusto niya eh, ng ganong trabaho na nagsisilbi sa mga matatanda, magagamit niya yung pinag-aralan niya dito sa Canada, parang ganon mga lods. So yun ang problema, kasi hindi niya nagamit. Tayo sa bahay mga lods, no? Kakarating lang natin. So dito tayo nagpark as usual sa parking street naman. So doon sana ako magpark, kaso may nakalagay na signage. Pakita ko sa inyo kung anong nakalagay na signage mga lods. So nakalagay dyan, January 22, street cleaning January 22, 7 AM to 5 PM. So muna pwedeng magpark dito banda, pero sila nagpark sila eh, pero aalis din yan. So itong street na to lilinisan ng ng city. So hindi ka po nang pwedeng magpark dyan. Ganon dito mga lods, no? Kasi nga yung mga yung mga dahon na yan, yung mga ganyan, lilinisan nila yan bago mag summer. Aalisin nila lahat yan, yung mga yan. So dito sa Canada mga lods, talagang sila,
pulido sa mga trabaho na ganyan. Talagang ginagawa nila yung trabaho nila na maayos. So nandito na tayo sa bahay mga lods, no. Interviewin natin si Mrs. kung anong masasabi niya sa pagiging healthcare dito sa Canada. So di-off niya kasi ngayon. So kailangan natin. Anong ginawa mo? Wow. Pang snack, sakto ha. Sakto pang gabi. Swerte ka talaga kay Mrs. mga lods. Wow! Ayan, no. Ano yan? Feeling ko perfect yung nagawa ko ngayon. Wow, yan, no. Yung sinasabi ko. Yung sinasabi ko sa inyo kanina mga lods na nagbe-bake siya sa Pilipinas. Ito na yan. Sinabi mo? Oo. Minsan nagbe-bake siya dito. Ayan. Gawa ni Mrs. Diba? Sakto gusto. Napakasarap yung luto ni Mrs. mga lods. Yung chupon cake ba yung tawag dyan? Yeah, chiffon. Para kay Tia na yan, di ba? Naubos na yung isa. So, naubos na yung isa. Okay na ako, busog na ako. Okay, kay Tia na lang to. So, yung nga mga lods, no, yung pinag-uusapan natin sa vlog na to is tungkol dun sa pagiging healthcare assistant ni Mrs. dito sa Canada. Excuse me. Nag-aaral pa siya para lang doon. Siyempre, at makapagtrabaho din ng full-time na healthcare. So, anong nangyari dun sa pinagtatrabahoan mong facility dito sa may Granville ba yun? South Granville, ano tawag dun? SGPL, yeah. South Granville Facility. Oo, South Granville. So, bakit binigyan ka na lang nila ng record of employment? Ako na maghawak. Okay. Kasi nga nung nag-start ako doon, kumukuha ako ng mga schedule. Pero after ng ilang months, pag tuwing tinatawagan nila ako, wala akong availability. Kasi nung sa hotel, nagkaroon ako ng full-time. Kumbaga may oras na ako compared before na nung nag-aral ako ng HCA is wala akong masyadong oras. After ng school ko, saka pa ako nagkaroon ng full-time na oras. So, kaya yun nangyari na yun. Mga tagatawag nila sa akin, sinasabi kong di ako available kasi nga may work ako sa hotel. Kaya siguro mga after 2 months or 3 months na hindi ako kumukuha ng schedule sa kanila, naka-receive ako ng ROA. So, kasi siguro sa feeling sa nila na hindi na ako active sa company nila. Kaya yun. Hindi nila ako tinatawagan. Kasi nga, nahihirapan din ako kasi full-time na ako sa hotel eh. So, pag tuwing off ko sa hotel, Saglit lang. May... ito yung anak namin. Pag tuwing off ko sa hotel, wala naman akong available schedule sa facility. Pag may work naman ako sa hotel, saka naman ako may available doon. So, kaya yun, naging conflict yung time. Kaya yun na nangyari. So, ano pa ba? So, sinabi mo na ba lahat? So, yun nga mga lods, no, napakahirap dito na magkaroon ka ng ganong sitwasyon. Pag siguro kung makahanap ako ng tawag doon part-time talaga na may exact day ba for example, Tuesday, Wednesday, siguro pwede yun. Yung may sarili ka talagang tawag doon part-time na schedule. Kasi pwede akong makaas sa hotel na mag-permanent off ako ng Tuesday, Wednesday, parang ganun. Nangyari kasi pag casual ka, diba? So, kung may available sila na schedule, saka ka natatawagan. Kaya naging conflict yung oras ko. Then, mas priority ko din sa hotel. Kasi nga, mas okay din yung bigayan. Then, ang benefits din. Yun na nga, yung... Hirap mag-decide. Ang problema kasi doon, hire sila ng healthcare assistant dito sa Canada. Tapos, pagdating sa, kung mag-a-apply ka na sa isang facility or sa isang company, hindi ka nila binibigyan ng full-time na oras or full-time job. So, unfair din para sa atin, no, na ganun nga ang nangyari na parang hindi ka binibigyan ng full-time.
Marami namang hiring na kuan na Oo, maraming hiring. Pero, healthcare assistant, pero mag-earn ka muna ng oras. Sample, kuha ka ng mga schedule. Pag mag-earn ka ng oras, pagtataas ng oras mo, tapos, tawag doon. Tapos may hiring sila ng mga posisyon. So, pwede mong applyan. Pero sa kagaya ko, na casual lang. So, hindi ako maka-earn ng oras. So, mahirap lang kumaka ng full-time kagad. so okay. So, yun nga mga lods, no? Yun yung bahagi ng kwento ng vlog na to. Ay, yun nga tungkol sa pagiging healthcare misis na hindi niya nagamit. So, yung full-time job niya ngayon is doon na sa hotel. So, which is room attendant. So, wala siyang experience sa room attendant. Bali, training lang siya doon. Kasi halos Pilipino naman ang na-assign doon sa hotel na yon. So, okay lang na kahit wala kang experience, basta meron nag-refer sa'yo na ipapasok ka doon. Yun yung magandang nangyari sa kanya. So, meron ka pang sasabihin? Ano? Hindi naman mawawala yung ko. May time din na mag-apply din ako, babalik ako ng healthcare. Sa ngayon, pinaprioritize ko muna itong full-time job ko. Pero, andyan lang yan. Anytime pwede naman ako maka-apply ulit. Sa bagay, meron naman siyang certificate ng healthcare. Anytime pwede ako mag-apply. Anytime pwede siya mag-apply. If ever na mag-plan kami na lilipat ng province or depende na lang kung anong mangyayari. At least may option, di ba? So, meron na siyang option ngayon kasi meron siyang ipakita na healthcare assistant. Diploma pala. Oh. So, yun lang mga lods, no, itong vlog na to. Sinare ko lang sa inyo na di lahat sa Canada, I mean, yung mga pumapasok bilang healthcare. So, kailangan nyo munang mag-build ng oras sa company, sa isang facility para magiging full-time job ka doon. So, mas maganda kung meron kang part-time tapos magtrabaho ka rin ng ang tawag dito, ng healthcare, ayos lang 'yun. Pero kung yung meron kang full-time job sa isang trabaho tapos part-time mo lang yung healthcare, Hirap medyo mahirap din kasi ang trabaho sa hotel gawa ng gusto niya kasi dati sana healthcare na lang full-time job, kaso nga hindi siya binibigyan ng full-time. Hirap ka talaga kung mag-apply ka direct ng full-time. So, mag-start ka talaga as casual. So, kaya niisip ko, so ito muna kasi full-time ako dito So, dito ko na tapusin itong video na to mga lods. Pasensya na kayo kung kulang yung explanation namin, kung meron kami hindi nasabi. Pwede rin kayong mag-comment dito sa channel ko. Baka makatulong kami sa inyo kung may bala kayong mag-aral ng healthcare assistant. Tapos, siya nga pala mga lods, no, yung student loan na nakuha ni Mrs. dati. Yung school pala yung mag-apply nun. Yung school ang mag-apply? Oo, mag-ano lang sa requirements, tapos mag-submit ka sila na ang mag-ban. So, yung school pala yung magbigay ng requirements sa'yo. Tapos, isi-send nila through email. Tapos, ikaw na yung mag-provide ng mga requirements na kailangan. So, napakadali lang ng student loan na yun mga lods. Kasi nga, yung tuition fee, kailangan mo bayaran ng buo. So, yung government mismo ang magbibigay ng sa'yo, katuparan sa mga gusto mong kurso dito sa Canada. So, hanggang dito na lang siguro mga lods. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe dito sa maliit kong bahay dito sa YouTube. So, magandang hapon at magandang araw dyan sa inyo. God bless po. Bye po na.